families. Isang magandang linggo ng umaga po sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong umaga. At alam ko po na sobrang excited po kayo ngayon. No? Hello rin po sa mga nanonood online, no? Yung mga ate and kuya natin na nanonood sa kanilang mga tahanan. And isang taon na po ang nakalipas, no? Simula po nung mag-declare ng ECQ sa ating bansa. Kasi kung babalikan talaga natin yung pangyayaring yun, although hanggang ngayon may pandemic pa rin, pero kung babalikan po natin yung panahon na yun, as in talagang parang tumigil ang mundo, no? Talagang ang hirap nung naranasan natin nung panahon ng ECQ, bagamat sa ngayon medyo tumataas pa rin po yung bilang ng mga na-infect ng case ng COVID-19 ngayon. Pero naniniwala po tayo na ang Diyos ay hindi tumitigil na kumilos para masugpo at malabanan itong ang COVID-19. Naniniwala po ba tayo doon? Yes, amen. So inayaya ko po na tayo po ay tumayo. Dahil simula noon hanggang ngayon, hindi tayo pinapabayaan ng Lord. Nung mga nababalitaan natin last year hanggang ngayon, puro talagang problema eh. Medyo talagang mabigat. Yung mga pag nanonood tayo ng news sa TV, as in talagang parang nakakalungkot. Parang hindi natin alam kung ano yung gagawin natin sa mga susunod na araw. Pero may isang blessing din or mayroon ding mga blessings na nangyayari. Dahil kahit kailan, dahil minsan hindi ipinaranas ng Lord sa atin na pinabayaan niya tayo. Amen? Mas pinapatatag nito yung relationship natin kay Lord. Amen? At higit sa lahat, mas binigyan tayo ng Lord ng time para makapag-bonding tayo sa family natin. Amen? Naniniwala po tayo. And right now, samahan niyo po kaming umawit ng mga awitin iyaali para sa Panginoon. And let's pray for our nation. Pagdasal po natin bawat bansa sa buong mundo, na sa bawat sulok ng mundo ito, nababalik muli sa normal ang pamumuhay ng bawat isa, na magiging safe ang lahat dahil meron tayong Diyos na nagpoprotekta sa atin. Lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa
Salamat, Panginoon. Sadyang napakapalad ng bawat isa sa amin, Lord God, dahil meron kaming Diyos Ama na palagi namin kasama sa bawat minuto ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mga oras, Lord God, na nawawalan kami ng pag-asa, Panginoon. Lagi mo ipinapaalala sa amin, Lord God, na ang iyong pag-ibig, Panginoon, na siya nagbibigay ng tunay ng pag-asa sa bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, na sa mga oras na nakakaramdam kami ng kulungkutan, Lord God. Lagi mo ipinapaalala sa amin, Lord God, na ang bawat isa sa amin, Lord God, na ang iyong pag-ibig, Panginoon, na siya nagbibigay ng tunay ng ngiti at ligaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, God, Lord, na patuloy mong pinoprotektahan ng bawat isa sa amin, Lord God. Alam namin, Lord God, na itinatago mo kami sa iyong likuran, Panginoon, upang maging safe ang bawat isa sa amin, Lord God, sa nararanasan naming pandemya sa oras na ito. And muli, Lord God, narito kami sa iyong harapan upang humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Lord. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aming puso, Panginoon. And right now, God, we claim your forgiveness, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa walang hanggang pagpapatawad, Lord God, na ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. Kaya hindi kami titigil na purihin ang iyong pangalan, na sa bawat sulok ng mundong ito, Panginoon, tanging pangalan mo lamang aming sasambahin, Lord God. And muli, ibuksan mo po ang aming puso at isipan, Lord God. I-ready mo po ang aming puso, Lord God, na mabuo yung fire, Lord God, sa aming mga puso para purihin ang iyong pangalan, Lord. Patuloy namin niyayakap ang iyong presensya sa oras na ito, Lord God. Tanging ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoon. Ikaw po kung magbukas, Lord God, ng aming puso at isipan, Lord God, para magsingkin sa bawat isa sa amin kung ano po yung gusto mong iparating sa aming buhay upang maitama namin, Lord God, yung aming mga pagkakamali, Panginoon. And maraming salamat, Lord God. We declare, God, that you are the center of our life. Sa'yo lamang umiikot ang aming mundo, Panginoon. Wala rito sa lugar na ito, Lord God, sa mundong ito, Panginoon, yung mga material things, Lord God, na pwedeng magpaligaya sa amin, kundi nasa iyo lamang, Lord God. And maraming salamat, Panginoon. We declare the victory, Lord God, sa oras na ito at sa buong service. And we will praise you, Father God. We will glorify you. We honor you in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas pa po. Yes. And sobrang pagpapala po ang binibigay ng Lord sa bawat isa sa atin. Yes, Amen? So, grabe. Grabing blessed ang buhay ko. Pakisabi nga po sa katabi ninyo or yung malapit sa inyo. Pakisabi po, kapatid, lalo na sa mga nanonood online. Kapatid, ate, kuya, sobrang blessed ng Lord ang buhay mo. Grabe. Grabe ang naranasan ko. Woo! Sa paggising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Woo! Ani sigaw! Grabe. 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 Grabing bless ang buhay ko. Woo! Grabe, grabing bless ang buhay ko.
naranasan ko. Sa pag-isip pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe bless ang buhay ko. Kay sarap-sarap! Kay sarap-sarap sa presensya mo. Bago ang lahat sa buhay ko, Jesus, anong hahanapin pa? Nasa iyo na ang lahat pa. At isigaw! Grabe, maraming bless ang buhay ko. Grabe, maraming bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pag-isip pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, maraming bless ang buhay ko. Ulit mo natin ang ay sarap-sarap! Ay sarap-sarap sa presensya mo. Bago ang lahat sa buhay ko, anong hahanapin pa? Nasa iyo na ang lahat, Panginoon. Grabe buhay ko. Grabe, grabe bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pag-isip pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe bless ang buhay ko. Grabe, grabe bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pag-isip pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, 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 grabe bless ang buhay ko. Tuloy-tuloy lang! Tuloy-tuloy lang tayo magpupuhay sa ating Panginoon. Come on! Lord, 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 pagpapala. Lord, 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 pagpapala. Lord, 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 pagpapala. Lord, 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 pagpapala. Come on, come on, come on. Talagang sobrang blessed natin kay Lord. Nabanggit ko nga po kanina, na last year nag-ECQ, sobrang daming problema, no? Kasi iniisip natin, paano tayo mag-work? Saan tayo kukuha ng mga pambibili natin ng pagkain? Diba? Paano masusugpo yung pandemic ngayon? Pero ang sabi po, sa Exodus 23:25, worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water, and I will take away sickness from among you. Si Lord ang magpapagaling sa buong bansa at sa buong mundo. Naniniwala po ba tayo doon? Magbabalik sa normal ang buong buhay natin. Amen? Kaya right now, tuloy-tuloy tayo pupuli sa Panginoon. Woo! Lord, 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 pagpapala. Lord, 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 pagpapala. Lord, 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 pagpapala. Lord, 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 pagpapala. Amin pa, ito ay paganda ng paganda. Sumaragasa sa akin ang pagpapala. Karihan ng Diyos ay nasa atin na. Jesus! Kay Jesus
maganda. Lumaragasa sa atin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Tuloy-tuloy! 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 Tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy ang pagpapala. Jesus! Jesus! Umaragasa sa atin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin. Jesus! Jesus, wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay maganda ng maganda. Umaragasa sa atin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Tuloy-tuloy! 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 Tuloy-tuloy ang pagpapala. 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 Tuloy ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen! Yes! Thank you, God. Patuloy kami magpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sakit ko. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka
kong lihim, mananatili sa'yo, lihim na masupungan na sana kong masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili kami sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lakas, sa pagprotekta, Lord God, sa pagpapala, sa pagmamahal na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na ito, Panginoon, alam namin, Lord God, na may nararanasan pa rin kaming problema sa aming pamilya, sa aming bansa, sa buong mundo, Panginoon. Pero naniniwala kami, Lord God, na patuloy kang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Na patuloy mong hinihipo ang katawan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na kahit kailan, Lord God, hindi mo kami iniwan at hindi mo kami iiwan. Kaya ibinibigay po namin ang aming sarili ng buong puso, Panginoon, para purihin ang iyong pangalan. Sa bawat sulok ng mundong ito, Lord God, tanging pangalan mo lamang ang aming sasambahin at dadakilain, Lord God. Muli, dinadalangin namin, Lord God, at naniniwala kami na babalik sa normal ang pamumuhay ng bawat isa, Lord God. Bagamat tumataas pa rin, Lord God, yung cases ng COVID, Lord God, pero naniniwala kami na patuloy mo itong sinusugpo, Lord God. Na patuloy mong pagagalingin yung mga nakakaranas ng sakit na ito, Lord God. Naniniwala kami, Lord God, na babalik yung ngiti sa aming mga labi, Lord God, na mawawala yung takot sa aming mga puso, Panginoon. Dinadala namin, Lord God, na patuloy mong protektahan yung mga frontliners, Lord God, na ginagawa mo pong instrumento upang malabanan ang sakit na ito, Lord God.
Alam namin, Lord God, na makakagawa ng gamot sa tulong mo po, Panginoon, para maging instrumento mo, Lord God, para maproteksyonan ng bawat isa sa amin, Lord God. And right now, God, we declare, God, that you're the center of our life. Sa iyo lamang umiikot ang aming mundo, Panginoon. Na ikaw po yung magsisilbing foundation ng bawat isa sa amin, Lord God. Patuloy mo pong gabayan ang bawat isa sa amin, ang church leaders namin, Lord God. Ang simbahang ito, Panginoon, na gagamitin mong maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. And maraming salamat, Lord God, sa walang hanggang pagmamahal at pagpapala sa bawat isa sa amin. We will praise you, Father God. We will glorify you. We honor you in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So thank you sa ating worship team for leading us in our praise and worship. Isa pong grabing blessed na umaga sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So ayan po, before we proceed with our message for this morning, we have a few announcements. Ayan po. Ay, okay. Sige, bago po ang ating announcements, let us just welcome our first timer this morning. Is this Judy po ba to? Yan. Sister Judy Martinez. Ayan po, good morning, good morning. Welcome to our church. And I hope that this isn't the last time that you're going to attend here. And we welcome you here. We are very happy and glad na andito po kayo ngayong umaga. So, for our announcements, ayan po. First up, ayan, dahil medyo nalimutan, i-post ni Ate Yeye yung link last week. Ayan po, once again, our membership data collection. This is for the organization of all the data na meron ng simbahan, of all the members. So ayan po, the link will be up later on our page. Ayan po, it will be, kumbaga, ang ating tawag doon, database. Ito yung magiging, dito, para hindi tayo mahirapan, malaman kung sino ba yung current members natin, and their addresses, their contact numbers, and such. Ayan po. And then, next, ayan, once again. Again, we are recruiting for our social media management. Ayan po, these are the following responsibilities that you will be handed with, which are managing yung different social media accounts ng ating simbahan, namely Facebook, Instagram, and YouTube, and we'll also be creating social media posts. So ayan po, if you're interested in managing our social media pages, please approach any members of the IT, but most especially si Ate Yeye po. Ayan, and then finally, ayan, once again for our youth, ang ating mga kabataan, sumigaw! Well, medyo onti yung kabataan natin ngayong morning, but yes, we will be having once again our Synergy presents the greatest milestone. So pag-uusapan po natin, ano nga ba ang milestone? What is the importance of milestone? Na-achieve na ba natin yung mga milestones na to? Yan, happening on March 28, next Sunday at 4 p.m. live on Facebook. Ayan po. Greatest showman tuloy sasabihin ko. The greatest milestone with, hindi ko na-announce kung sino yung speaker, but very special yung speaker na, and I hope that mabless tayo sa buhay niya next Sunday. That is all for our announcements. I now call on stage for our exhortation, Sister Vicky. So, pagpalang umaga po sa ating lahat. So, lahat po ba tayo ay blessed? Oo, lahat tayo ay blessed na blessed. At isa pong kagalakan na maling tumayo sa inyong harapan. Kahit talaga nakaka-nervyos. Pero sabi nga po, paano natin ini-exhort yung Panginoon? At napili ko po itong verse na ito. Sabi nga, whatever you do it for the glory of God. So yun po yung talagang kalagayan natin. Tayo po yung tinawag at pinili ng Panginoon para magbigay pagluwalhati sa kanyang dakilang pangalan. No? Sa lahat ng ating gagawin, sabi niya, do it for the glory of God.
Kaya nga sabi nga, doon sa pinakamaliit, doon sa pinakawala, gawin pa rin natin yung pinaka-the best para sa Kanya. Sabi ng Panginoon, yan, ikaw, digo ako. Sabi dito, ang pinakamahalagang layo ng Diyos sa ating buhay bilang mananampalataya, magbigay tayo ng kaluguran at pagluwalhati sa Kanyang dakilang pangalan. So, paano po natin ito ginagawa? Kaya nga sabi nga, ginagawa natin ito na hindi yung sarili natin yung maitaas, kundi siya. No? Kaya nga sa pamamagitan ng ating pagsasapamuhay. Kaya nga sabi nga, pinapasalamatan natin siya sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hindi lang po doon sa may blessing, kundi doon sa pinaka-down ng buhay mo, siya pa rin yung ating alalahanin, siya pa rin yung ating maitaas. Sabi nga dun sa awit, kaya nga sabi ko nga, naku, tama, talagang itataas natin yung ating Panginoon. Lalo na sa panahong ito, sabi nga, ano man yung mga dumnaranas, salamat na ang kagalakan natin, nakakapagpasalamat tayo kasi nasa lilim tayo ng pangangalaga ng ating Panginoong Diyos. Yan. Kaya sabi nga, taimtim na pananalangin, pananalig at katapatan, yun lang yung ating maibibigay sa Kanya. Pagsunod sa Kanyang mga utos, na siyang maging pangunahing gabay upang maging tayong mabuting halimbawa sa ating kapwa o sa ating lahat. Sabi nga, maliit man o malaki o ano pa mang bagay yung meron tayo, ang mahalaga, mapangiti natin ang Panginoon doon sa ating mga ginagawa. Kaya tinaanyayahan ko po ang bawat isa sa munting panalangin na Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, sa oras na ito, na pinagkaloob mo upang ikaw ang aming luwalhatiin, upang ikaw ang aming mapaduguran sa aming buhay. Nawa po ang bawat kaluluwa na nandito, tunay nga po, Diyos, na nandun po ang kanilang pagsamba, pananalig at pagtitiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon, na kami po ay magkakaloob doon po sa abot ng aming kakaya, na ito po ay iyong tatanggapin kung ito po ay nagbumula sa aming puso. Kaya inaanyayahan ko po yung bawat isa na magkaloob. Purihin po ang Panginoon. Patuloy natin sasambahin ang kanyang dakilang pangalan. At bago po tayo sa ating topic, pagbati po sa lahat ng kababaihan dahil ngayon ay sineselebrate ang tawag dito, International Women's Month. Ayan. So, purihin ang Panginoon dahil ang patuloy na binibigyan ng pagkilala at pagpapahalaga ang talaga namang napakahalagang mga tao sa ating buhay, ang ating pong mga kababaihan. Okay? Ngayon po, didiscuss po natin yung third incommunicable attribute of our God. We have discussed the omniscience of God, the omnipotence of God, and now, the omnipresence of God. Of the three attributes, this is the hardest to understand. In omniscience, we can acquire the knowledge we want if we study hard, so we experience knowledge. In omnipotence, we can slightly experience power if we have acquired positions, influence, or wealth, or connection. Nakakaranas tayo ng kapangyarihan kapag tayo ay mayroong tamang koneksyon. So, nararanasan natin, we have a taste of both of these,
omniscience, and omnipotence. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng katalinuhan, ng karunungan, ng kaalaman, at ng kapangyarihan. Pero pagdating po dito sa ating pong third attribute ng God natin pong pag-uusapan, we can never experience omnipresent attribute of God because we cannot be in two places at the same time. Hindi po pwedeng tayo ay naroon sa dalawang lugar, body, soul, and spirit, sa iisang pagkakataon. But the Bible proves this attribute of God very clearly if we will only pray for it and study diligently. Kung pag-aaralan lamang natin, ay makikita natin ang katotohanan that this attribute of God ay talagang pinatutunayan ng ating banal na kasulatan. So bago po tayo dun sa ating pong passage, ay tayo po muna ay manalangin na manaming nasa langit. Kami po nagpupuri, nagpapasalamat, at hayaan mo po Diyos na maranasan namin ang manifestation ng iyong presence, Panginoon, sa aming pong pagkakatipo na ito. Naniniwala po kami, Ama, na patuloy mo po kaming gagabayan, tutulungan, at sasamahan upang maintindihan namin ang kahalagahan ng iyong banal na presensya, na ito po, Panginoon, ay nasa aming tabi palagi, Panginoon. Lagi ka namin kasama, o aming Diyos. Maraming pong salamat at sa patuloy po namin pag-aaral, ang patnubay po ng iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin upang higit po namin maunawaan, maintindihan, Panginoon, at matanggap ang iyong mga katuruan. Maraming pong salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ang ating pong passage ay karugtong pa rin po ng mga nakaraang passage sa Psalm 139 verses 7 to 12. Okay, simula po sa verse 7 ng chapter 139. Ang sabi po, "Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light to me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you." So, umpisahan po natin itong ating pong pag-uusapan sa dalawang kwento. Yung unang kwento po ay story by theologian asking a question to a young boy. Sabi po ng theologian, "Can I ask you a question?" Sabi ng Bible, "Yes, sir." Sabi ng theologian, "Where God is? If you can tell me where God is, I will give you an apple." Very smart yung bata. Parang taga-pillar yata yung bata. Ang sabi ng bata, "Sir, I will give you a whole barrel of apple if you can tell me where God is not." Parang mas mabuti, mas matalino pa yung bata kaysa theologian. Sabi ng theologian, "Bigyan kita isang apple. Sabihin mo lamang sa akin kung nasaan ang Diyos." Ano sabi ng bata? "Sir, isang kahong apple, isang barilis na apple. Masabi mo lamang sa akin kung saan wala ang Diyos." Taga-pilar nga ba yung batang yan? Children? Amen. Nung kami bata,
nag-a-attend ako ng catechism. Alam niyo ba yung catechism? Sabi, meron kaming isang lesson, sabi, saan ba naroroon ang Diyos? Ang sagot ay, ang Diyos ay nasa langit, ang Diyos ay nasa lupa, ang Diyos ay nasa lahat ng kanyang ginawa. Yun pala yung tamang kasagutan. Kalawang story. A young boy and his mother are having discussion one day. Sabi ng bata, where is God? Sabi ng nanay, He is in heaven. Does He live there? Sabi ng bata, sabi ng nanay, yes. Where is Jesus? He is in your heart. But I thought Jesus and God were the same person. Yes, they are. How can He be in heaven and in my heart at the same time? Sweetheart, it's hard to explain. Where does the Holy Spirit lives? Sabi ng nanay, I think it's time to take a nap. Tulog muna tayo, anak. Saka na natin pag-usapan yan. Saka na natin i-discuss yan pagka nakagising ka. Yun nga po ang problema. Pero sa ating pag-uusapan ngayon, yung dalawang kwentong yon ay sasagutin natin ng malinaw na malinaw sa pagkita ng biyaya ng Diyos at ng kanyang pagtuturo. So, omnipresent means God is all with us. All of Him is with us. All of the time, in every single place. He is close to everything, next to everyone, and it means to be at hand. Lagi mong abot ang Diyos. Hindi po pwedeng lumayo sa iyo ang Diyos. Okay. God is not limited by time or space. God cannot be contained in a building. Sabi po sa 1 Kings chapter 8 verse 27, sabi, but will God indeed dwell on the earth? Behold, heaven and the heavens of heavens cannot contain you. Yung po ang sabi ni Solomon nung dinededicate niya yung kanilang unang temple. Hindi ka kasya, O Diyos. Hindi ka magkakasya dito sa temple na ginawa ng tao. Dahil yung langit ng mga langit, hindi ka magkakasya, hindi ka kayang i-contain. Kaya hindi ka pwedeng manirahan dito. Ang nakakalungkot po kasi, kahit sa ating panahon, meron pa rin mga nagsasabi, ang bahay-sambahan ay tahanan ng Diyos. Hindi po tahanan ng Diyos ang simbahan. Ang simbahan ay lugar kung saan natin sama-samang dinadaos yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri, yung ating pagpapasalamat. Pero hindi po ito tahanan ng Diyos. Dahil ang tahanan ng Diyos ay sino? Ang tahanan ng Diyos ay tayo. Ang tahanan ng Diyos ay ang mga tao. So, God cannot be contained in a building. Number 2, God cannot be localized in a city or nation or form of government. He is not only in Israel, He is not only in America, He is not only in Mecca, He is not only in Vatican, He is not in any place of religious importance, not in any form of government, because God is God of all. Kung may kaguluhan sa Myanmar, naroon din ang Diyos. Kung may kaguluhan sa ibang lugar, naroon din ang Diyos. Naghihintay lamang ang Diyos ng mga tao ron ay tumawag sa Kanya. Naghihintay lamang ang Diyos na hingin ang Kanyang pakikialam, ang Kanyang intervention sa lahat ng problema na kanilang nararanasan. Okay, number 3, God cannot be reduced to an image or a statue. Isaiah 66 verse 1, this is what the Lord says,
Heaven is my throne, and the earth is my footstool. So reducing God into a life-size idol or bigger than life-size idol is a grave insult to a very great God. Napakalaking insulto sa Diyos. Na ang Diyos na hindi mo kayang sukatin, hindi mo kayang unawain kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kalaki, igagawa mo lamang ng isang statue, ng isang imahen. Minsan, 2 inches, 3 inches, 1 foot, palaki ng palaki hanggang life size. Pagkatapos itataas mo sa bundok, hindi po pwede. Napakalaking insulto sa Diyos na ginagawa ng tao ng kanyang kadakilaan, nire-reduce lamang sa isang maliit na bagay. Kaya nga ang sabi sa Acts, ang Diyos ay hindi maaaring tumira, hindi maaaring manahan sa mga bagay na ginawa ng tao. Kahit pa yan ay ginto, kahit yan ay pilak, kahit yan ay chalk, kahit yan ay punong kahoy lamang, hindi maaaring manirahan diyan ng Diyos. Hindi natin pwedeng ikumpara ang isang napakadakilang Diyos sa isang bagay na ginawa ng tao. Dahil ang tao, the people want God that they can see, that they can touch, and ang tawag ng iba, aid to religious devotion. Parang pantulong daw yon para ikaw ay makagawa ng pagsamba sa Diyos. Hindi po totoo yon. Hindi kailangan ng anumang religious aid para sambahin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nasa sa iyo. Number 4, God is always with you, whether we believe it or not. Kahit ka maniwala, kahit hindi ka maniwala, kasama mo ang Diyos. Sabi sa Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Ang illustration po nito, the first man who landed on the moon said when they were on space, nung makita nila kung gaano ang kalawakan at ang kagandahan kanilang natatanaw, ang sabi po sino ba yung tao doon sa doon sa nagland sa moon? Si Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins, yung driver ng space shuttle. So yung dalawa ang naglakad sa buwan. Ang sabi nila, there must be really a great God who created this awesome creation, this vast arrays of heavenly bodies. Yun po ang sabi ng mga tao ng Apollo 11 na una silang nakarating sa buwan. Sabi naman ng isang Russian cosmonaut, after coming back from his space mission, he said, I look out my space capsule and not seen God anywhere. Dumungaw ako sa bintana, hindi ko naman nakita ang Diyos. Yung isa, nakita nila ang kabutihan, kagandahan, kapangyarihan ng Diyos. Yun namang isa, sabi niya, wala siyang nakitang Diyos. The eyes of the Lord is watching on both good and evil. Sabi nung isang leader ng First Baptist Church of Dallas, ang sabi niya, let him take off his spacesuit for just 1 second and he will see God quick enough. Sana sinubukan niyang tanggalin yung kanyang spacesuit kung hindi niya makita ang Diyos. Ganong katindi ang pagpapakita ng Diyos sa ayaw maniwala sa Kanya. Okay, number 5, He is present even in the worst moment of life. He is there in the midst of suffering, pain, sickness, sorrow, anger, grief, bitterness, divorce,
betrayal, murder, rape, sexual abuse, cancer, AIDS, abortion, warfare, famine, earthquakes, fires, floods, accidents, and moment of death. Lahat ng pinakamasakit na mararanasan ng tao, naroroon ang Diyos. Lahat ng hindi natin gustong mangyari, naroroon pa rin ang Diyos. At ito po ang maganda, sabi, He is always available to us. We have His full attention and we don't have to make appointments. Kapag tumawag tayo sa Diyos, sabi nga nung nakakaraan, walang answering machine na sasagot sa iyo at sasabihin sa iyo, make your appointment first because God is busy fixing something in somewhere else. Hindi ka muna mapapansin ng Diyos dahil meron siyang mahalagang inaasikaso. Bakit hindi ka ba mahalaga at hindi ka papansinin ng Diyos? Yun po ang dapat nating maunawaan na He is always available to us. We have His full attention. We don't need to make an appointment. Sabi sa Acts 17:27, He is not far from each one of us. Hindi siya malayo. He is at hand. Pwede natin siyang abutin. Kaya sabi doon sa isang verse natin binasa, if He will, ano yung verse na yan? The wings of the morning, kung sasakay siya sa pakpak ng umaga, makakarating siya sa kabilang dulo, saan man siya makarating, naroroon ang presensya ng Diyos. Because He is not far from each one of us. Sa Kanya daw tayo nabubuhay. In Him we live and move and have our being. Sa Kanya tayo nabubuhay. And number 7, we may rely fully to Him no matter how desperate our situation may be. We can fully rely on Him. Ang isang example po nito ay isang 80-year-old woman diagnosed with cancer at kinukumusta siya ng pastor. Ang sabi niya sa kanyang pastor, "The Lord has been so good to me. Hindi ako pababayaan ng Diyos." May cancer na yun, na-diagnose na may cancer. Pero ang sabi niya, hindi ako pababayaan ng Diyos dahil napakabuti ng Diyos sa akin. Another 90-year-old woman, very frail and weak, said, "I am eager to go to heaven. I am trusting the Lord." Bakit nila nasasabi yung mga gayong pananalita sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan? Isipin mo yung isang 90-year-old na babae ay talagang hinang-hina ng kumilos yun, hinang-hina ng gumalaw. Pero kaya ang sabi niya, "I am eager to go to heaven, I am trusting the Lord." Because they have learned a lifetime of walking with God and He is always present with His people. Kung ikaw ay tao ng Diyos, lagi mong mararanasan ang Kanyang banal na presensya. Kung hindi ka tao ng Diyos, naroroon din siya sa tabi mo. Hinihintay na tumawag ka sa Kanya. Dahil gusto ng Diyos maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Itong katotohanan ito ay dapat maintindihan ng lahat ng tao. Dahil pag naintindihan nila ito at tinanggap nila, magkakaroon sila ng kaligtasan. Pero kahit nila ito maintindihan, kung hindi naman nila tatanggapin, ay ang kaligtasan ay malalayo sa kanila. Okay, God is always present in the universe. Nakikita po natin sa mga advertisement, sa mga commercial, yung Sorb. Yung Sorb, yung napakalaking balon na may tao sa loob at nagro-roll, umiikot.
Meron ba nakasakay na doon? Wala pa. Nakakita pa lang. Okay, gawin po nating example yan. Yung isang sorb ball. Transparent yan, kaya kitang-kita natin yung loob. At doon po sa bolang yon na napakalaki, ay kumuha tayo ng kaprasong papel. At dito sa bawat piraso ng papel, ilagay po natin yung mga, ilista natin, isulat natin, yung mga creation ng Diyos. Kapag naisulat mo yung mga creation ng Diyos, ihuhulog mo doon sa loob ng bola. Kung ilan man ang mag-google mo na mga nilikha ng Diyos mula doon sa Genesis hanggang sa modern discoveries ng science sa ating panahon, yung mga sun, yung stars, yung moon, yung lahat ng heavenly bodies na makita mo naibigay sa iyo ni Mr. Google, ay ilista mo, isulat mo sa bawat piraso ng papel. Isang creation, isang piraso, tapos ay ihulog mo dun sa malaking bola. Napakarami ng mailalagay mo sa bolang yan. Napakaraming listahan ang magagawa mo. At mailagay mo sa bolang yan. Ngunit, hindi mo kayang punuin yan. The orb represents the presence of God, and all of His creations are within His presence. Kahit na gaano karaming listahan ng creation ang ilagay mo diyan, hindi mo yan kayang punuin. Dahil ang presensya ng Diyos, yung kabuuan ng presensya ng Diyos, yun ang boundary ng creation ng Diyos. All of God's creations are within the presence of God. Lahat ng nilikha ng Diyos ay nakapaloob sa presensya ng Diyos. Kukuha po natin. Kaya ang Diyos ay present sa lahat ng bagay na kanyang ginawa, na lahat ng bagay na kanyang na-create, mula doon sa mga planets, sa mga tao, stars, and all the heavenly bodies, at sa discoveries ngayon, yun daw mga galaxies, nasa 175 billion galaxies. Hindi ka kaya mapagod magsulat ng isa-isa nito ng 175 billion pieces of paper para ilista mo lamang yung mga galaxies. Baka sabihin mo, naniniwala na ako, hindi na ako maglilista ng 175 billion na creation dahil naniniwala ako, ano pa man ang maging discovery ng science, ano pa man ang maging discovery ng technology, lahat yon nakapaloob sa presence of God. Kasi sa bawat panahon, habang nag-i-improve yung mga kasangkapan, yung mga teleskopyo ng science, nadadagdagan ng kanilang discoveries at nakikita nila kung gaano kalaki, kung gaano kadakila yung Diyos na lumikha ng mga bagay na iyon. Okay, God can be ignored but cannot be avoided. We ignore Him by not obeying His instructions. Ano ba yung mga instructions ni Lord? Instructions to pray, instructions to share the gospel, instruction to do good works. Hindi natin napapansin maraming bagay na sa ating araw-araw na buhay na ini-ignore natin, hindi natin pinapansin ang presensya ng Diyos. Sa prayer na lamang halimbawa, di ba noong nakaraan, napag-usapan natin, pray without ceasing. Pero pagka meron kang gustong gawin na iba, mamaya na ako magpe-pray. So, that is an example of ignoring God. Pero sabi nga, we cannot avoid God. Hindi natin may iwasan ng Diyos. Because
Every disobedience, every sins that we commit it in the presence of God. Ano mang kasalanan na ating gawin, ano mang negligence na ating gawin, ano mang pag-commit ng kasalanan na ating magawa, lahat ng iyon ay ginawa natin sa presence of God. Lahat ng kasalanan, malaking kasalanan, maliit na kasalanan, mortal sins, venial sins, meron ba tayong mga ganyan? Cardinal sins, secret sins. Alam niyo ba yung cardinal sin? Hindi po si cardinal sin yun, hindi yun yung pare. Yung mga cardinal sin, yung mga envy, greed, gluttony, yung mga bagay na pagsisimulan na para tayo ay gumawa ng mga bagay ng kasalanan. Yung po ang tinatawag na cardinal sin, hindi po yung pare. Pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony, sloth. Lahat pong mga bagay na mga kasalanan na maaari nating magawa, lahat ng yon ay hindi natin may tatago sa presensya ng Panginoon. Lahat yun ay hayag sa Diyos. Kaya, huwag na tayong gumawa. Amen? O kung nagawa natin, i-repent na natin. Pagsisihan na natin dahil hindi naman natin may iwasan ang resulta noon dahil yun ay nasa harapan ng ating Panginoong Diyos. And next, God promises to draw near to anyone who will draw near to Him. Dahil ang sabi niya, Hebrew 13:5, Deuteronomy 31:6, He will never leave you nor forsake you. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Matthew 28:20, I am always with you. Sabi ng Panginoon, go, and I will always be with you. Sasamahan kita, lumakad ka, sasamahan kita. Huwag kang matakot, sasamahan kita. Huwag kang matakot, andyan na ako, nasa unahan mo ako. Huwag kang matakot, akay-akay kita. Huwag kang matakot, ginagabayan kita. Ano pa ang makakatakot sa mga instruction ng Panginoon? Sabi sa Psalm 23 verse 4, sabi, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Even in time of death, He will be with us to reach our destination, eternal life. Kaya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, maging doon sa pagtawid mula sa buhay, patungo sa kabilang buhay, akay-akay tayo ng Panginoon. Dahil pag hindi tayo inakay ng Panginoon, patay malaglag. Alagang-alaga tayo ni Lord. Amen po ba? Sinasamahan ka sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay. Sinasamahan ka sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay. Ano mang kahirapan na danasin ng tao, naroroon ng Diyos. Ano mang sitwasyon na danasin ng tao, ang Diyos ay malapit sa Kanya. Even in time of death, napakarami pa rin hanggang ngayon ang takot sa kamatayan. Pero, ang sabi nung Psalm 23, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Paano ka matatakot sa kamatayan kung kasama mo yung nagbibigay buhay? Paano ka matatakot sa kamatayan kung yung buhay mismo ay ginagabayan ka? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, hindi ka naman makakapunta sa Ama kung hindi mo kasama yung buhay, si Jesus Christ. At siya rin ang maghahatid doon sa ating tamang destinasyon. Nakuha na po ba natin? Nakukuha po ba natin yung omnipresence of God? Saan wala ang Diyos? Isang barrel na apples. Okay. Para po sa ating conclusion, meron po pong isang kwento. Kwento-kwento lang tayo.
One day, Anthony Collins, author of a book, Discourse in Free Thinking, met a poor working class magkabukod na word yon. On his way to church, asked, "Where are you going?" Sabi nung tao, "I'm going to church, sir." Sabi ni Collins, "Is your God a great God or a little God?" Ang sabi nung poor, uneducated man answered, "He is so great, sir, that the heavens of heavens cannot contain Him, and so little that He can dwell in my heart." Collins admitted that this simple answer of an uneducated man had more effect upon his mind than all the volumes of argument that he had ever read in any book of religious apologetics. Isang simpleng statement ng isang hindi nag-aral na tao, pinatunayan sa isang matalinong tao kung ano ang presensya ng Diyos. Napakadakila ng Diyos, hindi kayang i-contain ng langit ng mga langit, pero kaya din niyang maging maliit para tumahan, para manirahan sa puso ng bawat tao. Purihin po ang Diyos. At sa pamagitan po niyan ay makikita po natin, hindi tayo magkakaroon ng pag-aalinlangan sa anumang panahon, sa anumang pagkakataon ng ating buhay. Ang presensya ng Diyos ay patuloy po nating mararanasan. Amen po ba? Amen. Tayo po'y manalangin naman naming nasa langit. Kapuri-puri, Panginoon, ang iyong pangalan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na lagi naming mahahanap, matatagpuan, sapagkat hindi ka naman po lumalayo sa amin. Abot ka namin lagi, Panginoon. Abot ka namin, Panginoon. Abot kamay ka namin, o aming Diyos, na sa lahat ng pagkakataon, anuman ang aming ginagawa, anuman ang aming pinagkakaabalahan, anuman ang aming iniisip, anuman ang aming kalagayan, Ikaw ang aming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang aming manlilikha, na laging sumusubaybay sa amin, laging sumasama sa amin, Panginoon. Lagi mo kaming ginagabayan, lagi mo kaming inaalalayan, Panginoon, upang hindi po kami mapahamak. Kami po'y naniniwala, Panginoon. Patuloy kami nagpapahayag ng aming pag-asa, ng aming pagtitiwala na Ikaw, ang Diyos ng iyong banal na presensya ay lagi mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Na patuloy mo po kaming iingatan, Panginoon, hanggang sa makatawid kami patungo sa destinasyon na inilaan mo sa amin. Marami pong salamat, aming Diyos. Purihin ang iyong banal na pangalan, Diyos na kataas-taasan, sa pangalan ni Jesucristo ang aming tagapagligtas. Salamat po sa banal na Espiritu. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Amen and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon yung mas malakas pa. Yes. So, inayayaan ko po na ang bawat tayo po yung tumayo. So, before po tayo mag-declare ng blessing sa bawat isa, i-recite po muna natin ang ating mission vision. So, mission muna tayo. 1, 2, 3, go! To glorify God by reaching out and mentoring families, producing spirit-filled leaders and Christ-centered communities. Glorify God, disciple families. And for our vision, by God's grace, to become an influential disciple-making church of Christ-centered families in the Philippines and beyond. so let us declare blessings to one another. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. God bless everyone. God bless. Yes.